Yo, what's up guys? Magandang araw sa inyo. Pag-uusapan lang natin ngayon ang tungkol sa lindol. Lumindol nga pala kanina kung hindi nyo naramdaman. Lumindol kaninang 10:38 ng umaga, August 7, 2026 kanina. Epicenter nito ay 21 km timog kanluran ng Mamburao, Occidental Mindoro. Lalim na 100 km tectonic ang pinagmulan. Ang mga naramdamang intensity 5 malakas, Mamburao, Occidental Mindoro, Calapan City, Nauhan, Puerto Galera, San Teodoro at Victoria, Oriental Mindoro. Intensity 4, Taal, Batangas, Abra, De Ilog at Sablayan, Occidental Mindoro. Intensity 3, mahina, Quezon City, Batangas City, General Trias, Cavite at San Pedro, Laguna. Intensity 2, Parañaque City, Santa Cruz, Laguna at Ginayangan, Quezon. Nilinaw rin ng PBOLX na ang pagyanig na ito sa Mindoro na nagmula sa Manila Trench ay walang kinalaman o hindi konektado sa mga naunang malalakas na lindol sa Mindanao. Walang inaasahang pinsala mula sa lindol na ito. Ngunit nagbabala sila na posibleng may aftershock. Yan yung lindol kanina kung hindi nyo naramdaman. Hindi ko rin naramdaman yan eh. Yan nga, may nagbalita lang sa akin, may nagsabi na may napagtanungan ako at lumindol ng araw. Kaya tayo ay nag-research sa social media, nag-research tayo para maihatid sa inyo ang kaganapan kanina tungkol sa lindol. Bakit nga ba lumilindol? O paano nagsisimula ang lindol? Paano nagkakalindol? Tuklasin natin. An earthquake o lindol ay nangyayari dahil sa patuloy na paggalaw ng mga malaking bato sa ilalim ng lupa. Narito ang mga simpleng paliwanag kung paano ito nangyayari. Parang puzzle ang daigdig. Ang pinakamababaw na bahagi ng mundo, crust, ay hindi isang buong piraso. Binubuo ito ng mga dambuhalang piraso na parang puzzle na tinatawag na tectonic plates. Ang mga platong ito ay dahan-dahang gumagalaw at nagkakasatan sa ibabaw ng mainit at matutunaw na mga bato sa ilalim. Nagbabanggaan at nagkakajambal. Habang gumagalaw ang mga platong ito, nagkikiskisan o nagbabanggaan ang mga kanilang mga gilid. Magaspang ang mga gilid na ito, kaya minsan ay nagbabara o naititigil ang kanilang pag-abante. Kahit hinto ang gilid, patuloy pa rin ang tumutulak ang buong plato. Nag-iipon ng puwersa. Dahil hindi makagalaw ang mga magkakaibang gilid pero patuloy na tulak, naiipon ang matinding puwersa, pressure. Parang isang goma, rubber band na binabanat ng husto. Ang bahaging nagbabara kung saan naiipon ang puwersang ito ay tinatawag na fault line. Ang biglaang pagkalas. Darating ang oras na hindi kaya ng mga bato ang mga sobrang bigat na puwersa, biglaang mababasag, madudula sa mga bato sa fault line. Ang naipong lakas ang biglang kakawala at maglalakbay pa itaas sa anyo ng alon ng enerhiya, seismic waves. Kaya umaabot na ang mga enerhiyang ito sa ibabaw ng lupa. Mararamdaman ito sa pagyanig at iyon na ang lindol. Ano nga ba ang ibig sabihin sa Biblia ng lindol? Ano nga ba ang interpretasyon ng Biblia sa lindol? Ito ang sinasabi ng Biblia. Sa Biblia, ang lindol ay hindi lamang itinuturing na isang likas na sakuna. Ito ay may malalim na espiritual na kahulugan at simbolo. Narito ang 5 pangunahing ibig sabihin ng lindol ayon sa banal na kasulatan. Palatandaan ng wakas ng panahon. Inihula ni Jesus na ang madalas at malalakas na lindol sa iba't ibang dako ay isa sa mga pangunahing senyales
ng kaniyang muling pagbabalik at ng katapusan ng sistema ng mga bagay. Talaang gabay magkakaroon ng malalakas na lindol, gayon din ng mga epidemya at taggutom sa iba't ibang lugar. Lucas 21:11. Pagpapakita ng kapangyarihan ng presensya ng Diyos. Madalas na lumiligalig o umuuga ang lupa kapag nagpapakita ang Diyos upang ipaalala sa mga tao ang kanyang kadakilaan, kabanalan at hindi mapapantayan lakas. Talaang gabay nang ibigay ng Diyos ang 10 utos kay Moises sa bundok ng Sinai, ang buong mundo ay niyanig ng malakas habang bumababa ang Panginoon sa anyo ng apoy. Exodo 19:18. Sagot sa panalangin at pagpapalaya. May mga pagkakataon sa Biblia kung saan ginagamit ng Diyos ang lindol upang ipakita ang kanyang mabilis na saklolo, pagpapakita ng hustisya o pagpapalaya sa kanyang mga tapat na lingkod. Talaang gabay ng makulong sina Pablo at Silas dahil sa pangaral. Habang sila ay nagdarasal at umaawit, biglang nagkaroon ng isang napakalakas na lindol na nagpabukas ng mga pinto ng bilangguan at nagkalas sa kanilang mga kadena. Mga Gawa 16:26. Pagmamarka ng mga makasaysayan at sagradong pangyayari. Ang lindol ay nagsisilbing ring banal na bantas o hudyat na may nagaganap na napakamahalagang yugto sa kasaysayan ng kaligtasan ng tao. Talaang gabay noong nalagutan ng hininga si Jesus sa krus, nayanig ang lupa at nangagbasag ang mga bato na nagpapatunay sa bigat ng kaniyang sakripisyo. Mateo 27:51. May malakas na lindol din nang siya ay mabuhay na magmuli. Mateo 28:2. Banal na paghahatol o disiplina. Sa lumang tipan at aklat ng pahayag, ang lindol ay ginagamit din bilang simbolo ng puot ng Diyos laban sa kasalanan o isang matinding tawag upang ang mga tao ay magsisi at magbalik loob sa Kanya. Paalala, ayon sa mga eksperto sa Biblia, hindi ibig sabihin na ang lahat ng lindol ngayon ay direktang parusa ng Diyos sa isang partikular na lugar. Ang daigdig ay sadyang natural na gumagalaw, ngunit ang mga sakuna ay paalaala rin na ang buhay sa mundo ay pansamantala lamang. God bless you all. Peace.